Hello, may hapon sa aton tanan, mga kauturan. Ato sa gihapon padayon nga ilala ang grasya kag gugma sa Ginoo nga atong gipasalamatan ang aton mahal nga Ginoong Dios. Aton kidedicate ini bug-os nga adlaw sa himo sa pagpadayon sa pagsimba sa iya sa pagi sa espiritu kamatuoran.
praise the Lord. Hangyo ako, mga tindog kitang tanan, mga kauturan. Pang aton na suguran ng aton servisyo. So sa pagbukas sa aton panimbahon sa hapon, aton ang bahon ni nga bahanon nga ano title nila? We are a chosen generation, the bride of Christ. Bride of Christ is returning back to the world as it was in the beginning, before the fall of man. We're people that speak peculiar, believers with a message. Christ has called us out from bondage. We'll be united with Him. Oh, we are a chosen generation. We are a chosen generation. We are elected seed of God, predestinated by foreknowledge. We are heirs of our new home. By the life that's in the blood, we're given entrance to the throne. Yes, we're children of Almighty God. He takes care of His own. Now we have been privileged to go within the field. Been privileged to go within the veil. With this revealed word of the hour, without its anchor and its token, there'll not be one to make it true. This word, it must be written on the table of your heart. Speak this word, get into your spirit, and it never shall depart. We are chosen. We are a chosen generation. We are elected seed of God, predestinated by foreknowledge. We are heirs of our new home, and by the life in the blood, we're given entrance to the throne. Yes, we're children of Almighty God. He takes care of His own. Oh, we have been privileged. Hallelujah. Now we've been privileged to go within the veil. With this revealed for the hour, without its anchor and its token, there'll not be one to make it true. This word, it must be written
Yes, we're children of Almighty God, eating skin of His love. Sa pagpangamuyo mga igsunan, ako magangyon sa isa ka brother, Brother Dave. Lead us in prayer. Amen. Let us pray. Sa imo, Diyos, sa bibalaan na mong amahan, kamong Ginoo, sininga kahaponan nun, Lord God, kami salamat sa liwat Ginoo sa imong mga kaayo, sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Salamat, Lord, kay ikaw sa gihapon dungag sa among mga kusog Ginoo. Kasi din, Lord, kami makapadayon sa among pagpanegosyo diha kanimo. Kay Lord God, wala na kami lain pang ginpakadako ani among kinabuhi, kundi ang ikaw Ginoo among malagaran sa bugos namo nga tinguha, bisan pa man gani sa among bugos nga mga kusog o bugos namo Ginoo Lord God nga kaugalingon. Lord, busa sini nga hapon panugyan kami kanimo, bisan pa man Ginoo sini nga serbisyo sa hapon, Lord, ikaw magkumayo Ginoo Lord God sa mga madalas mensahe Ginoo, kag ang mga kaigsuunan, Lord, nga naadiri subuman sa wala Ginoo Lord God, ikaw uban sa matag usa kanamo, Lord, among pangipamuyo Ginoo Lord God, ang mga ambahanon nga pagadalon Ginoo Lord God sa mga leader kag bisan pa man sa mga musicians Ginoo. Lord, kaning tanan Ginoo nagka-ugyunay Ginoo sa matag usa, agod Ginoo ang tanan nga paghimaya sining hapon among madulong diha kanimo. Mosa Ginoo Lord God, tabangi kami o gayaw kami Ginoo bulagi sa imong espiritu Lord, nga sa gihapon maangkon namo ang kalipay Lord sa among panimbahon sining hapon. Ang tanan Ginoo Lord nga pagpasalamat inadulong kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So ako ihatag ang panahon magsunan sa mga ambahanon kapag simba sa aton Ginoo kay Brother Mark. I'm sure Brother Mark. Amen. Hallelujah. Sayod ko nga ang tanan ready na sa awit sa pipila ka lambahanon sa aton nga buhi nga Dios sa sining hapon, no, sa pagpadayon sa serbisyo sa iya. Hallelujah. O ginapangabay ko ang tanan, no, nga ihatag ta ang pinakabugos ta nga kasing-kasing ang sa pag-awit sa pipila ka lambahanon. Hallelujah. Ato palakpak aton mga kamot sa atong buhi nga Dios. No, dayawon ta siya, kantahan ta siya. O aton siya himayaon. Hallelujah. Sa yuta, hindi gayon managsama kung kahimtang sa kalibutan. Dunay ang nakabos o gadunahan. Come on, church, sing it. Apan dito niya sa langit managsama ang tanan. Hallelujah! Tinig-tigog sa trumpeta ng mga anak niya, iyang lalino sa gingharian niya. Sa usa ka pabilog, kita iyang ilisan, lawas nga di na madulog, walay katapusan. Nagatuo ba ka mo na? Hallelujah! Tabuhi sa mga Kristohan. Yes! B.I.B.I.O. Pagalutuso, bulahan ng mga atos sa tanang pagsulay, makunta ang kalipay nga walay katapusan. Inig-tingog sa trumpeta, inig-tingog sa trumpeta, kitang mga
katapusan. Lahiran yun ang kinabuhi. Lahirad ang kinabuhi. Yes, hallelujah. Sa mga Kristuan. Bisan sa kalisod. Bisan sa kalisod. Magapadayon. Hallelujah. Kaya ito namang nasairan sa ulining tanan. Magpunta ang kalipay ngagikan sa Ginoo. Tingog sa trumpeta, tingog sa trumpeta, kitang mga anak niya, tiyang lalinog sa gingharian niya. Sa usa ka pamilong, kita iyang ilisa, lawas nga di na madunong, walay katapusan. Sa mga usap, tingog sa trumpeta, tingog sa trumpeta, kitang mga anak niya, tiyang lalinog sa gingharian niya. Come on, church, sing it, Lord. Nausa nga pamilong, kita iyang ilisa, lawas nga di na madulog, walay katapusan. Lawas nga di na madulog, walay katapusan. Usayaw sa kalipay, sayaw sa kalipay, diha sa Ginoo. Usayaw sa kalipay, uban ng pagtuo, dayon ta ang Diyos, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Ato ni pakpakama mo. Mo pakpak sa kalipay, diha sa Ginoo. Mo pakpak sa kalipay, uban ng pagtuo, dayon ta ang Diyos, simbahon ka siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Bulokso! Come on, church! Bulokso! Bulokso sa kalipay, diha sa Ginoo. Bulokso sa kalipay, uban ng pagtuo, dayon ta ang Diyos, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Budayi! Budayi sa kalipay. Come on, church! Diha sa Ginoo. Budayi sa kalipay, uban ng pagtuo, dayon ta ang Diyos, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Dayon ta ang Diyos, dayon ta ang Diyos, simbahon ta siya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Hallelujah. sa Malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ato mo lang pakatang Ginoo, sini kakalipay biya ka mo. Sa hallelujah, pagdayeg sa iya, hallelujah. No? Ang mula ng tao natin kalipay, no? Nga siya, alagaran. Antod kita buhis sa sining kalibutan. Oh, God.
mabuhi Ginoo. Kung wala ka kanya. Yes, Lord. Magkaguliang ang kinabuhi ko. Malayo ako kanimo. Ang imong pulong maui akong kadato. Alam ka na ko labaw ka sa tanan. Ikaw ang akong dalampanan. Imo lang ako magadahi. Kanimo lang ikatupaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Magkaguliang ang kinabuhi ko. Malayo ako kanimo. Ang imong pulong maui akong kadato. Alam ka na ko labaw ka sa tanan. Ikaw ang akong dalampanan. Kanimo lang ako magadahi. Hallelujah. Kanimo lang ikatupaw ang tingog ko. Ang presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpit, amahan ko. Ipanagbiya mo na ang kinabuhi ko. Sa wala pa ako magtao. Kalako mo akong ipasigado. lang ako magadahi. Yes, Lord. Come on, church. Kanimo Yes, lang Lord. ikatupaw ang Without you, Lord, we are nothing, Lord. presensya mo ang Kalipay ko. Kanimo lang ako magasangpit. Sing one more time. Kanimo lang ako magadahi. Ay, God bless you, Manny. Kanimo lang ikatupaw ang tingog ko.
Takwa kita sa itong love offering. Mayroon maging mga tithes. Hallelujah. Thank you, Lord. Aton ang bahon sa pagkuha sa itong love offering. Ini ang bahanon niya. I have fought the good fight. I have kept the faith. Praise the Lord. Was man named Paul who was tested and tried, suffered for the gospel, but God was on his side. At the end of his road, he had a testimony to say, happy is my curse, a crown awaits for me. I have fought the good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle's almost over, I have run a race. Fought the good fight, I have kept the faith. Looking back through all my years, there's battles along the way. Persecution, pain and tears, I struggled day by day. But through it all, one thing I know, in Christ there's a victory. And when my life is over, my testimony will be, oh, I have fought the good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle's almost over, I have run the race. I have fought the good fight, I have kept the faith. Oh, I have fought the good fight. Oh, I have fought the good fight, I have kept the faith. I've been through some hard times, permitted by His grace. The battle's almost over, I have run a race. I have fought the good fight, I have kept the faith. I have fought the good fight, I have kept the faith. Hallelujah. Father, Lord, dala namon ni Ginoo Dios sa nimbalay ng puanan, ini mga alat sa gugma, ikan Lord amay sa imo, Lord, mga grasya o kaluoy, nabato namon ni amay sa adlaw-adlaw. Ngi-bless nimo ang mga panangitan-an namon, Lord. Ang mga tinipik amon ginbalik sa imo, O God, for the work of the ministry, Lord. Magabay Ginoo Dios ang tagsa ka makamot nga naghatag. Lord, O God, imo pagkamayohon, ini magamit, Lord, O God, padayon sa pagpauswag sa buluhaton. O God, magamit sa ministry of Father God. So Lord, initanan mo ampo, ginasalig, salamatan, ginagilamang sa mahal kami sa pangalan, kung Ginoo manluluwas in Christ Jesus' name. Amen and amen. So welcome our precious brother. I think Brother Fred, ang dala sa mensahe. Bawa na ito makautunan na bahanon. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Yes. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Is you better friend?
my He is the Lord. great shepherd, rock of all ages. He is the good shepherd, The rock of all ages. Almighty God is He. Bow down before Him. Yes. Love and adore Him. His name is wonderful, Oh, Jesus, Jesus my Lord. Mayong hapon usab mga kaigsunan. So, dining hapon maghisikot kita sa pulong sa Ginoo o akin niya akong gihatag dili gini siya bugat nga mga doktrina, no? Mga sort of information lang gini. No? Kaya nagtuo ko nga supisente na gid ang atoang nabatian sa pulong sa Ginoo. No? So bisag di napita tingali sa mensahe, I believe nga kitang tanan adunay aduna na tay mga kasinatian, no? Pero kumo kay Ginoo pamabalik padayon kita sa pamati, padayon sa pag-utingkay kay ang atong kalanon mao man ang pulong sa Ginoo. Okay, so unang Korinto 15 pirme naman ni ginabasa dire pero ang pulong sa Ginoo wa gini siya gakatigulang. No? Wa po ni gakadaan. Okay. Unang Korinto 15:20. Apan ang tinuod apan ang tinuod nga mao si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, ang nahaunang gibanhaw. At hagda na kayo sa mga nangamatay. Kay maingon nga pinagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, si Adan. Pinagi usab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Nga to Ginoong Kristo. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, wagi usa nga di mamatay nga natawo sa babae ug lalaki. At hag na tanan maigsunan ha. Okay? Ang tanan, no? Maingon usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Dili ang tanang tao kundi ang tanang naa ni Kristo. Apan ang matag-usa na diri ko sa 23. Apan ang matag-usa sa iyang kaugalingong panahon. Si Kristo ang nahauna og unya sa iyang pag-anhe sila nga mga iya ni Kristo. So, ang matag-usa kuno siyang panahon. Unya sa pag-anhe ni Kristo, mabanhaw sila. Muna siya ang kahulugan diha migigsunan. Okay, so magapungko kita migigsunan. Sige. So, giingon na rin, no? 23. Ang magtag-usa sa iyang kaugalingong panahon, si Kristo ang nahauna, ug unya sa iyang pag-anhe, sila nga mga iya ni Kristo. Sa iyang pag-anhe. Gituluan na no? Nga si Jesus may tulo ka pag-anhe. Dunuman nyo na? May 3 coming siya. Kinila nga bersikulo, way propita, ambot lang. Wag giguri tao kapasalig ani. Nga maka-interpret ani. Kaya ang tanan pag-ingon pag-anhi ni Kristo ang tanan na usara na tanan na pagsaputan na. Nga mobalik si Jesus mauna na siya. Pero aduna di siya tulo kapag anhi.
Wa mingon tulo ka pagbalik. Oh. Kay unang abot, di man nabalik. Ang ikaduha, muna na pagbalik niya. O bubalik, may ikatulo pa, muna na pagbalik. Pero ang una, dili na pagbalik. So, 3 comings. Tulo kapag abot. Muna siya ang gipasabot. So, yagingon na rin po do, balik ta. 20. Apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, ang nahaunang gibanhaw. Nasayod biya ta sa tinuray yun, litra por litra, dili biya si Jesus mo unang gibanhaw. Tuo mo na? Sa Old Testament, may gibanhaw dito. Di ba? Katong bata sa Shunammite woman, namatay man to. Unya, gipangamuyuan ni Elijah, gibanhaw man. So, huwag mong tanahon, mao ito yung unang nabanhaw. Pero nga nung Jesus, giingon mo, mao yung unang nabanhaw. Wala tayong propita dito kay Injin. Ipasabot ana, si Jesus mo yung unang nabanhaw nga dili nagyod mamatay. Muna ipasabot diha. Kay katong bata, nabanhaw man to, namatay na maputo. Si Lazaro, nabanhaw, namatay na maputo. Sa New Testament, katong bata sa nain nga nasugatan nga naasisos, nabanhaw man to, pero namatay naman po to. Pero si Jesus sa pagkabanhaw, dili nagyod siya mamatay. No? Siya'y una, ana. Na-imagine ha? Siya'y una. So, muna nagtuo ta. Nagtuo ta nga, kaning duha ka propita muwali sa Israel, dili gyud literal nga si Moses o si Elijah. Kaya nga naman, patsyon man sila. Si Moses, narapture naman. Si Elijah, narapture naman. Paanong patsyon sila? Pero yet, pasalamat kay halos tanan, pag ministerial meeting ni murag bugat kay kadawato nila. No? Sige, Lucas 20. Naghisgot kini sa gitawag pagkabanhaw. Ang mga Saduceo giduol si Jesus, ilang dakpon si Jesus sa iyang kaalam. Imong basahon na antes, hiingon man nga, giduol siya sa mga Pariseo, wa makaagwanta. Gingon dito, og sukad tong wa na ginahiluman ang mga Pariseo. Saduceo na po hindool. Katapusan nga buhi nila, gingon ito, og sukad niya atong taknaa, wa na ginangahas pagpangutanan ni Jesus. Ako itong gibasa na, wa na gito tinuod. Akong gisubay, wa na gitunood ng utanan ni Jesus. Imong matiplang ang pulong. So, nahisikot ka na og pagkabanhaw. Ang mga Saduceo, di mo ito pagkabanhaw. Ilang gitiplang si Jesus sa pagkabanhaw? Katong usa ka babae nga may 7 ka bana, wa gi ka produktog anak. Hingon sila unya sa pagkabanhaw. Nangutanag pagkabanhaw, di man tos na mo tuog pagkabanhaw. Kay gusto lang ilang tiplangon si Jesus. Unya sa pagkabanhaw. Kinsa may tinuod? 34, 20, 34. Ingon sila, namatay man itong 7, Master, kinsa may tinuod nga, bana ito init ka banhaw. Ingon sila, Jesus answering said unto them, the children of this world, ini kalibutan na ha, dili children of the kingdom, and are given in marriage. Ang mga anak nining kalibutan na nagpangasawahay. But they which shall be accounted worthy to obtain that world and the resurrection from the dead, apan sila nga takos makaangkon sa kalibutan og sa pagabanhaw gikan sa mga patay, di nagyod mga sawa o kung mag-asawahay. 36. Ari na. Muna ni siya ang mo liyabi. Muna ni siya mo pigar sa mga pagtuo nga si Moses o Elijah, literal mo balik niya, mamatay. Muna ni siya mo bugto sa mga panindugan. Neither can they die. Si Moses o Elijah, nangabanhaw na, inigbalik, mamatay pa di. Ini nga bersikulo. Nakaagi na sila
Si Moses namatay na, si Elijah banhaw na, mobalit, unya mamatay. Mas, kuan kan, mabunggo ka nga bersikulo, gikan sa baba sa atong Ginuso Kristo. Never can deny, di nagyud sila mamatay. Pa, anymore. Pa. Nga naman, for they are equal unto angels. Sa Marcos giingon, kay mahisama, dili sila anghel, mahisama lang sa anghel. May kasabot na taana, atong propita giingon sa pagabanhaw madula ang ato ang unsa, sex gland. Mao gyapon ang purma sa imong lawas, ang beauty way kulang, kompleto gyapon katao, mawala lang ang sex gland. Kaya ang sex gland mao na gihatag sa tao aron mag-reproduce siya. Muna ang propeta ingon, kaning kissing di maayo, kaning maghalukay sa ngabil di maayo. Kaya ang sex gland sa babae ug lalaki mag-ipon na diya mo tukar ang gana sa tao. And are the children of God, being the children of resurrection. Ang pagkabanhaw mga anak di ay children of resurrection. So ang mga anak ra sa Dios maoy gitawag children of resurrection. Ano man kana? Kay kung may eternal life ka, sure jud kang mabanhaw. So sila rin tawgon og anak sa pagkabanhaw. Karon di pata anak sa pagkabanhaw. Mutuwig sunan? We are just sons of God, pero di ta anak sa pagkabanhaw. Pero sa adlaw sa pagkabanhaw, kung may usa maging mamatay na to, banhawon ka sa rapture, diha na isipon kang anak sa pagkabanhaw. Kaya anak, ado na di ka magulangan? Ha? Pamati gid ha, kaya tuwar man eh. Balikon ko di laban ni membro in town. Ang nagsulo dire kinanglan adunay kay kaugalingon kapayagan. Kabalo ka ang kapayagan og imo makuha, imo na nang uban-uban bisag unsa pay trabaho nimo. Bisa magsako ka pa sa trabaho nimo, ang imo una kasing-kasing nagpabilin pagpamalandong sa kapayagan. Munay tinuuray kapahawayan. Magluwas nakapahuway ka sa sala, nakapahuway pug ka sa mga bugat nining kalibutana. Kay bugat man eh. Pero kitagaan tag kapahawayan both spiritual kag bisan sa natural mabuhin-buhinan kay namalandong ka sa pulong sa Ginoo. Okay? So, gano'n man sila, gitawag man sila og anak sa pagkabanhaw. Anak gani na ginay sinugdanan, originator. Na ako ibutang dire. Ang essence sa ani nga bersikulo, ang unod gid ba? Ang unod jud mao kini siya. Anak sa pagkabanhaw. Nagapakita nga naay nagsugod ani. Di ba? Anak gani, way anak mo abot, way amahan. So ang anak nagsugod diha sa amahan. So ang amahan mo sinugdanan. Di ba? So ang pagkabanhaw ngano gitawag man og anak sa pagkabanhaw. So gapakita adunay nagsugod. Or author gani mentionan kita diyan bisa mingon author at unaw na kana diyan nagsuwat. Bahin lang na. Bisag unsang butanga basta ikaw mo'y nagsugod author ka. Dili lang sa kanang mga sinulatan sa libro. Bisag unsang butanga nga ikaw nagsugod, wa pagilaing nakadiskubre, wa pagilaing nakakuha, ikaw pa lang gitawgon kag author. So nini nga mga bersikulo makaingon ta, Jesus is the author of resurrection. Mutuo mo ana? Sa lain bahin, Jesus also the author of our eternal salvation. Hebrew 5:9. He is also the author and finisher mo na nakalami. Wa ta niya pasagdi, gisugdan ta niya, tapuson yun ta niya yun. O sa katupan ni brother, katong sa unag, di panimbahon dire, isa ba sure ball gini atong papangalagan sa Ginoo. Iko sure. Ang problema siya, di sure. Wa naman siya. Moto babatian ako niya pirmi. Sure ball gina itong pangalagan ba? Iko correct. Wa na'y hangyo. Bisag 5 ba? Kay sure ball gina.
Nagtuo ko siya sure, di siya sure. Ang iyang testimony mo sure. Okay? And being made perfect, He became the author of eternal salvation. Tanawa mo sunod, yun doon, lagi mo sunod kay author man. Unto all of them that obey Him. See? Kaya siya yung author, siya nagsugod, natural may musunod yun niya. Kaya ugay musunod, di siya author. Di siya beginner. Basta beginner ganyan, may katapusan na. Basta may sinugdan, may katapusan na. Diba? Sige, Hebreo 12:2. Looking unto Jesus, ano mo na, the author, dire lami, and finisher of our faith. Magluwas nga yang sugdan, tapuson niya. Muna wala usang mawala. Wag usang mawala. Kanya sugdan ka na niya, di pwedeng di kanya tapuson. Hope for the joy that was set before Him. Sa kangkinsa ang kalipay, gibutang siya nga tubangan. Nga milahutay sa cross, nagpasaan si Jesus sa cross, milahutay siya. Basahon ng Biblia, wa kakabati nga nagkumod-kumod si Jesus. Iya ka nang gidawat, sa Getsemani pa, iyan na nang gidawat. Amahan unta, iwakli lang ni, pero dili akong kabubuton, imuha mo yung matuman. Nga naman, kay pastila, gisikwain Jesus, hurot tagkawa, tanan mga kaigsunan. Mutuo mo na? Naman, kayo na Biblia, walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayluhan sa sala. Walay makasaka sa langit. Okay? Despising the same, wa niya baliha ang kaulawan. Pero tanawa, kay nagpaubos siya, gibayaw siya samahan. And is sit down at the right hand of the throne of God. So akong gilantaw sa diksyonaryo, ang author, katingalahan biya ang author. I-testing nyo da, Joybe. Sa diksyonaryo, sa Merriam-Webster diksyonaryo, ang author gitawag, one that originates or creates something. O yung example, katingalahan. Synonyms, Allah, Almighty, Creator, Deity, Divinity, Eternal, Everlasting God. Parte sa Diyos tanan. Huwag ilabot ang tao diyan nga mga author ni. Kaning word author, huwag ilabot ang tao ani. Nahunungo diyan ni sa Diyos. Siya'y sinugdanan, eternal life, siya'y nagsugod ani. Diya tanan ang eternal life niya. Kaluwasan siya'y nagsugod ani. Tanan, ang pagkabanaw sa patay, siya'y nagsugod ani. Huwag ilabot ang tao ani. Imagine na siya ko ha? Father, God, Godhead, Jehovah, King, Lord, Maker, Providence, Supreme Being, Yahweh. Naabara, Joy? So, okay? So gingon, kung ini lamang kinabuhi, unsa ang kinabuhi? Niining kinabuhi, Kensindi ta, unsa kining kinabuhi, Niining kinabuhi, unsa maning kinabuhi, pinatakabahin tulo. Lawas, espiritu kalag. So, kita misunan, nakalingkawas na tanah. Di na kita magkabuang sa atong daang kinabuhi. Pagkaawawan to, suko rin ka. Ay, dapat magitong daang kinabuhi. Kuan magito? Makauwaw magitong kinabuhi. So, kung nini lang kinabuhi ang atong paglaom ni Kristo, kita tanan makaluluoy. Mutuo mo? Nga naman, ingon ni Job, ang taong na tao sa babae lalaki, puno sa kagulanan o hamubo o kinabuhi. Makaluluoy di. Makaluluoy. Ingon ni Santiago, unsa bang inyong kinabuhi? Sama lamang og inalisngaw. Makaluluoy di. Imo ginahigugmaon? Karon kasabot na ko, di nagi ko mahigugma na. Di na ko mahigugma ng kinabuhi. Ingon ni Pablo, ni Solomon, I hated this life. Imagine si Solomon, tanan, ingon ni Pablo, Solomon, tanan gikinanglan nako. Gingharian naa, babay naa, pagkaon naa, soldado naa, pulawan naa, tanan-tanan. Imagine kaya ang panahon ni Solomon, millennium to sa mga Hudiyo. Pero tanawa ang tao, kaya ibinhi sa Diyos, naay nangandoy siya, pero di matagbaw siya. Ingon siya, I hated this life. Bisag basahon nyo ng Ecclesiastes. Ang mga magarano nun makaingon, di ko gusto aning kinabuhi. Buhong sa salakyan, kwarta, di ko gusto aning kinabuhi. Pero si Solomon nga nung nakasulti,
Kay may naa sa sulod niya nga di matagbaw sa mga natural nga butang. Kay gitaguan ang kinabuhing dayon ang misteryo sa Old Testament. Muna ingon siya, maayo pa ang buhing iro kaysa patay nga leon. Kita mo na, ibaylo na lang yung buhing iro kaysa patay nga leon. So naagi siya gipangandoy nga dili gid siya matagbaw. Bisag hutdon bata ng mga manggad natural sa kalibutan, dili gid matagbaw si Pablo. Okay? So, padayon ta. Balik ta sa 23. 1 Corinthians. But every man in his own order, apan ang matagtao sa iyang kaugalingong pagpasunod o sa iyang panahon. Christ the first fruit, afterward did that at Christ at His coming. So, ano na tayo, karong kasabot na ta, tulo kapag abot. Tulo kapag, three comings. Nganong three comings man na, di pa uli naman si Jesus. Pauli siya eh. Di ba? So, pero antes si Pauli, hingabot o siya dere. So, ako na lang iparapres. Ingon na ito manalag na. First coming, He redeemed the bride at the cross. Muto mo na? Unang pag-abot, ihatanggi bayran sa Kalbaryo. Yang ipagas yang dugo. Human, namatay siya. Pagkahuman, o siya natabo, nabanhaw. So, ingnon tamo. Kining tulo niya kapag abot, adunay tulok ka resurrection, aduna po'y tulok kahutong sa mga tao nga ihang pagaluwason, o aduna usay tulok ka mga linog. Bantayan na akong gisulti. Kining tulo niya kapag abot, aduna siya'y banhaon, aduna po siya'y grupo sa tao nga ihang luwason. Ang katong ibanhawon na ito'y problema. Rason itong banhawon kay luwas na. No? Pero sa human nga na siya ibanhawon na pagin siya'y luwason nga grupo. Lain ang grupo banhawon, lain ang grupo nga giluwas. O gano'n na siya'y tulo kalinog. Ito na ispikaron. Okay? First coming, He redeemed the bride at the cross. Iyang ipaagas niyang dugo, namatay siya, o gilubong, o niya nabanhaw gikan sa mga patay. O pagkahuman, kinsa yung gibanhaw dayon? Old Testament saints. Ara na? First, iyang gilukat ang bride. Iyang giluwas ang bride sa Kalbaryo. Tapos, gibanhaw niya ang Old Testament saints. Okay? May linog, wala. May linog. Muna siya gitawag, o sa kalibutan pa, SOP, Standard Operating Procedure or Formula. Basta formula, ayaw gig-usba na. Kaya masala ka. Okay? Mateo 27, 51, 53. Sige, Mateo 27, 51, 53. And behold, the veil of the temple was rent in twain. From the top to bottom, and the earth did quake. May linog, wala. 51, may linog. Tanaw na so na, diri biya medyo na, ng atong mga uban nga mga kauban, diri sila medyo na alang-alang, wa nila matupdi kay giuna diri, pag mentionar ang pagabanhaw sa mga balaan, murag ulihi si Jesus na banhaw. So, and the graves were open, o ang mga lubnganan nangabre, o daghang lawas sa mga balaan ang nanindog. Giuna, no? Pero tanawang dason. And came out from the graves, o nangguha, gikan sa lubnganan. Murag una sila, no? Murag una sila kay Jesus. Pero tanawang dason. Garang yabi. After His resurrection. Kung yung misunan? Pagkahuman ni Jesus na banhaw, ang mga lubnganan di ay, ang mga balaang tugon namangon di ay, human di ay si Jesus na banhaw. Dili kay sila usay una na banhaw, usa si Jesus. So muna niya, sakto ito nga buntag, tuniigid pag-ayo, tuniigid, balik-balika.
Kaya bisan sa Facebook, giingon, ang una ko nung nabanhaw, ang Old Testament saints. Kisa may mabanhaw lang si Jesus to apas lubnganan. Diba? So adunay linog. And went into the holy city and appeared unto many. Oh, see? Okay. Nagtudlo ta diri nga ang theophany body dili makitaan sa taong natao sa babae ug lalaki. Mutumo na igsunan? Ang theophany nga langit nung nalawas di makitaan og tao na tao sa babae ug lalaki. Markahin na. Pero ano nagpakita man ni sila? Nakitaan sila nakitaan sila. Kaya nga naman pagkabanhaw nila tulo na sila. So theophany, gisok-sok na nila ilang glorified body nga gikan sa yuta. So, makita na sa mata. Kay tulo na sa kabahin. Pero gibanhaw sila, theophany lang, wagi makakita nila. Pero nagpakita sila. Karong kasabot na tana. Kaya ang glorified body nga gikan sa yuta, kay gikan man sa yuta, siyempre makitaan sa mga tao nga naa sa yuta. Bisag gihimaya naman sila. Okay? So, atagisyon na no, adunay linog. Okay? Adto ta sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Kristo. Ano sa na matabo? Kita na. Kulba hinam-hinam na taana sa iyang pagbalik kay kita na ni. Ha? So, unang gibanhaw, Old Testament sin, giingon sa atong propeta, ang mga balaan nga tugon, asawa kato ni Hiuba. They are not the bride of the Lord Jesus Christ. Daghang kayo na, bisan sa Bible na ana. Sa tanang mga nasod sa kalibutan, Israel ra mo'y gitawag asawa ni Hiuba. So, gireject nila, hing liso ang Diyos ngadto sa mga hintil, o gipanagtawag sa ngalan na ni Ginoong Kristo. Siyempre, natural, ang asawa tawgon sa ngalan sa iyang bana. Okay? Now, second coming, rapture of the New Testament's race. Saints. Tanawa. Raised to life first those who died in Christ. 1 Thessalonians, ato na, kapila ng balik, asa diri sa 1 Thessalonians 4:13, nga inigbalik ni Kristo, saya ato ikuan na ang kuan, na nangamatay gikan sa Pentecostes hangtod sa katapusang yugto. Yugto, model ang Ginoo sa hintel, mabanhaw na sila. Sa sakdaon sila. There's those remaining living elements, o katong mga buhi nga mga elemento sa bride, automatic, maislan ilang lawas, bisag wa sila mamatay. Una gid ang mga nangamatay mabanhaw. Inikabanhaw nila, manaog sila gikan sa langit, daloon sila ni Jesus. O gunya, ang ilang mga lawas, punito nila ang ilahang mga lawas. Nagtudlo nga sa rapture ko kitang mga buhi, kaya gingo man sugato na to si Jesus. Musaka ko no to, sugato na to atong theophany. Kaya mabasa man nga sugaton si Jesus. Kita ko nung mga buhi, kaya ihang pagtuo sa theophany, tuwa man sa langit. So, munang bersikulo yung gigamit. Nga sa rapture, kitang buhi, atong theophany tuwa sa langit, manaog, unya sugato na to sa langit, atong isuksok. So, pero wala siya may speaker siya nangamatay. Wala siya may speaker siya nangamatay. Okay? So na nangadlawa, kining rapture may sunan, kabalo mong kalibutan, di masayod nini? Sunan? Walay tao nga mga lagad si Ginoo. Walay bahin. Ang walay bahin sa bride, di usang makabalo, anak. Kahit makabalo sila, di usang silang kwaon. Diba? Like na ginguranham, like sa drama nga Romeo and Juliet, mayroong katuog sa mga pamilya ni Juliet, mga silingan tanan, maing tulog, anang gabi una si Romeo, hingagig bintana, gikawat si Juliet, pagkahuman, pagkabuntag, wa na, mingaw na. Wa gid may nasayod. So, natuo ko sa rapture, wa gid may masayod, nga ang bride, wa na diri. Daghan ang statement ang propeta, ana, mingon sila, nawa ka, mingon sa atuwa, bakasyon tingali to. Kaya nga naman, portirat yung jutaya sa bride, di na mabalahuba sa newspaper. Mingon, uy, usaman ka barangay nawa?
Uy, usa man kapurok na wa. Aka na noon, magtuod yun ko, magubot gid ang kalibutan, ana. Pero kayutay ra kayo. Sa usa ka lugar, mailag usa. Naagroy lugar, wa giguro. Imagine. So, usaon pag kagubot sa kalibutan na. Muna yung Abraham, human sa sakgaw, ang kalibutan, mayo ra gyapong wali sa mga hintil. Dawata si Kristo. Kaya nabi ko'y nakitaan na namin sunang nanong giingon ni Branham na nga ang mga preacher sako kuno. Ha? Receive Christ, receive Christ. Kaya na ako ipakita na nga nung murag maunsa silang dawaton si Kristo. Ha? Daghang statement, hindi na ako na ibasahon pa kapatidighanan na. Humagsakgaw ang kalibutan, maura gyapong pangitabo. Sige gyapong walihay. Receive Christ, receive Christ. So sa ito pa, walay tribulation. Walay persecution. Kaya kung may tribulation, persecution, usahan pagwali nila. Sakto? See? So, muingon ko ninyo, inigabot ni Kristo, adunay paggabanhaw, aduna na po siya'y taganaan sa kaluwasan. Muna siya yung pattern. Kabalo mo human sa sakkaw, diin mo itong mensahe. Sa Hudiyo, sila na po'y adiglahon sa kaluwasan. Tigali, mahutana mo, ang pulis niya ay virgin. Ingo Branham, luwas na silang daan. Luwas na. Usalay kuwang nila, kinanglan, purgahon sila. Purgahon sila. Sa tribulation period. So, rapture ang bride, bila na pagkaluwasan ang mga Hudiyo. Pangutana, kay may pagkabanhaw man sa mga bride, nga nangamatay, gikan sa panahon ni Pedro, hasta sa katapusang yugto ni atong pagpagalagad sa Ginoo. May linog, wala. Ha? Di nakakabasa sa Biblia nga may linog. Di nakakabasa. 1 Thessalonians, basahan 1 Thessalonians 4:13 to 18. Isang asa ka, di ka nakabasa sa New Testament, may linog. Pero ipakita na kung sunan, may linog yapon. Kaya ang rapture, prophetic words ni. Palabuton pa, di ba? Palabuton nga ni, prophetic. But I would not have you, brethren, to be ignorant concerning them which are asleep. Ang nangamatay na itong kaisunan. That you sure not. See? Usabi ang batyag bitag kaguol. Labi na makita ako sa Papa's picture, wilak niya ako. Wilak ko makita ako sa Papa, si Mama. Ko, Lord, salamat atong mga ginikanan. Ha? Sa ila ko hingguwa, Lord, salamat gidamahan. Sa ila ko hingguwa. So, mahilak ka. Di nato na pupunggan tungod kaniya pataning lawas nga muhilak. No? Pero sa sulod, nagakalipay. Even as others which have no hope. See? For if we believe that Jesus died and rose again, imagine kalami nga pasalig. Even so them also which sleep in Jesus. Muto ganiha. Sila usang namatay, o ba ni Kristo, mabanhaw. Pero namatay ka, dihar ka Adam, sure. May foolish virgin ka, may paglaom ka pa. Pag di ka foolish virgin ron, wag yun. May maayo ka sa bride, may paglaom ka pa sa white throne judgment. Ha? Even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Sila nga nangamatay na, daloon sa Diyos. Uban kaniya, kinsa ni Kristo. Daloon din, may katuwa sa 7 dimension. Ang mga balaan sa mga adlaw sa Pentecoste sila ng Pinto, ito naman, ganong iwan daloon, kay rapture kini. Ingon sila, pag tabok ni Branham dito, ingon Branham, mangaon mo, isa di may mangaon. Isa, manaog ko sa amin sa ubos. Ingon si Branham, mutanaw ko ni Jesus, isa to asi babaw. Siya naghuwat kay niya. Kita yung isunan? Naghuwat. Kita naghuwat ni Jesus. Sila po naghuwat ni Jesus. O siya na paghuwat sa rapture kaya inikadaog ni Jesus, daloon sila paubos. Muna ikahulugan niya. Pagdala nila paubos, kay ilang puniton, ilang mga lawas. Ingon sila, braba na mo, may mga onre, manaog usa mi. Unya among puniton na mo lawas, usa mi mga on. Muna ikahulugan na namigsunan. Ha? So, shall prevent them that are asleep. Kita ko ng mga buhi, di takapugong nila. Mubangon yun sila. Muna'y kitawag og balaod sa kinabuhing dayon.
Siyang mutuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi pag-usab. Di kapugong ang kamatayon. Sige, 16. For the Lord Himself shall descend from heaven. Kini misteryo na ni magigsunan. Sa ato na ni panahon, watay propita ambot lang. Kaya uba na ni mingon, manahog si Jesus, may trumpita yun. May trumpita, literal nga trumpita. Yung tanawan ni mong Revelation 1:10, ang trumpita hinsulti. O ang trumpita mitingog, o nag-ingon. O nabay trumpita mo sulti? So trumpita di ay na, pulong mensahe. And the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. May singgit. Mensahe niya, aron mangguwa ta sa mga bangag, sa mga lubnganan sa denominasyon. Aron mangguwa ta. With a voice. Unsa na nga voice? Pagkabanhaw, ang shout sa mga buhi. Bantay. Ang shout sa mga buhi, ang tingog sa mga patay. And with a trump of God, trumpita, banhaw sa mga minatay, inigilis sa mga buhi, mudungan na tapagsaka tungod niya ng trump. Trump means gathering. Mag-usa na ta sa kanghinginan aron musugat ni Kristo. And the dead in Christ shall rise first. Say? Then which we are alive, una gid ang mga patay mabanhaw, and remain shall be caught up together with them, kinsa ang mga nangamatay. Dalon ta palangit, uban kanila kinsang mga nangamatay. Kaya di tamo una nila. Together with natin sa guwa, pero kita para malipay ta. Kaya namatay basihan, duha na. Two witnesses is enough, dugangan na to. Unang pagkabanaw, may linog. Katapusan nga pagkabanaw, may linog biya. Grabe ng katapusan nga pagkabanaw, grabing linog na. Kung ipakita nyo ron. Kabanaw. Sagig panawag. Huwat ka lang. Okay. So, ako nang gisulti, ako nang gisuwat mo isunan. Pamati. Present earthquake. Ang presente nga linog nga matabo, maoy pagdungan o yan ang takna, mo'y matabo sa dihang ang bride marapture. Unsa ka nga linog? City of Los Angeles will sink down toward the Salton Sea. Di ba ka-prophecies ng propita na? 1965, choosing a bride. Ikaw, Los Angeles, lugar ka sa mga anghel. Apari imong mga hugaw, imong gibaligas, tibok kalibutan, o gipalit. Nahukman ka na, o ikaw mahug, ngadto sa Salton Sea. Wapa mga 1930, gipropesy na nga ang dagat muhilak, o iyang luha moabot sa Kentucky. Mga puitik ka na nga, mga pag-utar sa Espiritu sa Ginoo. Dahil nagpropesya na sa Church ni Branham, nga mihila kuno ang dagat, o iyang luha, miabot pa sa Kentucky. See? So, a giant magnitude of wobbling the earth. Tanawa? Isaiah 13:13. Tanawa may sunan. Ipakita na ko nyo, di na ako ni mong doktrina, pero para makumporta, kag malipay ta. Pakita na ko nyo nga, posibilidad, Isaiah 13. Di ko ko posibilidad. Wala may lain tang mapunit ane. Wherefore I will shake the heavens. Pamati may sunan. And the earth shall remove out of her place. Linog dili. Linog dili. Bantayin dason. And the wrath of the Lord of hosts. And in the day of His first anger. 14. Na diha ang ako ang nastruck ko diha sa 14. Revelation, Isaiah 13, kabalo mong Amerika. Revelation 13 ng Amerika. Kabalo ta na ha? Amerika is Revelation 13. Numero 13 siya, yung flag nagsugod sa 13 ka state. 13 stripes, 13 flags. Ang iyang dollar adunay, pila? 13 ka striped. No, hindi ang iyang flag. Dili ang iyang dollar. Kana lagi na ang iyang flag. 13 stripes, 13 stars. Kay mo na original nga
13 kolone sa Amerika. So, wapa sa mahimong 50. So, United States is in Revelation 13. And this is Isaiah 13. Tanawa, ipakita na ko yung misyonan. And it shall be as a chase row. Mura siyang sakayan nag-ana-ana. Row gani, mura siyang nag-ana-ana sakayan. As except that no man take it up. Murag karniro nga pangita na talang tanang, why mo sa pupo? Tanawang dason nga bersikulo nga pagsulti. They shall every man turn to his own people. O nga itong adlawa, matagtao, mo pauli ngadto sa iyang katawhan. And flee everyone in his own land. O mga lagoy sila balik sa iyang kaugalingong yuta. Kabalong igsunan sa tibok kalibutan, walay nasod nga ang halos mga citizen sa kalibutan ana sa Amerika. Kabalo mo ana? Because United States is called the land of promise. Pila guro ka milyon Pilipino na diha. Tanan nga mga rasa sa kalibutan halos naa sa Amerika, mga kaigsunan. Kay unlimited ang ilahang citizenship. Mawit ito pagpungko ni Trump yang gipugngan kay di na magkwanta ang mga lain-lain rasa naa sa Amerika yang gipugngan. Suko pati dighanan ng kasuko kay Trump. So gapakita lang ang Amerika mixklado sa mga rasa sa tao. Pero sa inyong banta inigkalunod sa Los Angeles kay Los Angeles raman sa 50 ka mga state Los Angeles ramay malunod nga syudad. O tingali mo tuo ko kung sa ato pa mga banwa-banwa maintra na. Pero syudad Los Angeles ko'y matamaan. Dili ang tibok Amerika. Mubatsyag ang kalibutan na muwapol siya, pero Los Angeles ray malunod. Sa inyong pagtuo, kung sa Pilipinas inahan ka, magabati ka, imuhang bata to sa Amerika, di ka kakapakiloy? Day! Pauli, day! Ay napaghulat na pa'y dasulinog, day. Di ba? So sa imo sa mga minahal nila, mamalik sa ilang lugar. Nganong mamalik? Amerika rin maigo. Muwabol ang kalibutan, pero ang matamaan, Amerika rin mo'y maigo. So mamalik sila. Tanan nga mga rasa, German, European, tanan. Puli, gang, puli. Ay, biyain ang kwarta diya. Ayaw palabihan ng ubra diya sa Amerika. Puli gang sa itong lugar, gang. Ikapong tuwa sa Amerika, nakita ni mo na, wa, Los Angeles, wa ba kay espiritus pagpauli? Mo pauli ka, gingon sa Biblia, every man, and flee everyone into his own land. Makapauli pa sila. Kaya nga naman, Amerika rin igo sa hentel, grabing minalihay sa mga preacher. Damata si Kristo, ang Los Angeles, nalumpag na. Receive Christ. Wali gyapon sila, human ang rapture, mga kaigsunan. Posibilidad, dili. Posibilidad, pinakaduol gina. Pinakaduol yun na, eksakto atong propita nga, inig humag-rapture, grabe niya pong walihay nila. Receive Christ. Ang uba na gurungwa pa kadawat ni Kristo, anaha na na. Ang police surgeon, diha na na sila magkurog na, Lord, please give me your Holy Spirit, pero ulihin na. Kaya may balita, tuan na. Muadto na sa Israel, mga kaigsunan. Eksakto mga kaigsunan? Say, Isaiah 13:13. Di ko na mahimog doktrina, pero murag mo tabo nga ang linog. 13 Rachel scale. Egoon, nasyon nga numero 13 usab. Katong Rachel scale 8 sa Japan ramin ego ato. Ang mga building mura siya og karton, kakita man siguro ato. Kini 13. Bilog syudad, imagine ang syudad Los Angeles. Unsa kadako na. Tingali basig Negros ka kadakana kaya ang California dako pa na sa Pilipinas ang California. Kabalo may zona ng California. Dako pa na sa Pilipinas. 50 states sila. Gamay kay ni Pilipinas. Na so, ug ibong tanahon kakulugmat kayo mga kaigsunan. So makapauli pa sila kay Amerika raman ang maapektuhan sa gitawag epicenter sa linog kanang gi-prophecy sa atong manalagna. Dili ko na himong doktrina, pero ako'y lang nakita, mauna siya. Kaya ganun makapauli pa man ang mga tao. Pero
Sa ikatulo, di naging sila kapauli. Ikatulong linog, di naging kapauli ang mga tao. Anong di sila kapauli? Kaya muna na pag-renovate sa tibok kalibutan. Bag-uho na ang tanan. Ang mga nasod, mga usab na ang mga boundary. Katong mga naluwas, taguan sa Ginoo to. Ang mga bukid, mga balhin, ang mga pulo, mga balhin. Nya, makapauli ka pa? Makapauli ka pa na? So, hinumdumi ang America numero 13. This is Isaiah 13. Oh, di ko muhimong doktrina pero para makumporta. Ako nakita maunin siya. Wa nakailangan ibutang pa sa Biblia. Kay prophetic events ni kinapo siya mga present event. Prophetic events sa Biblia parisan sa mga present event. Di kita pwede yun. Oh. Amerika ra mo'y mixed multitude og mga rasa sa tibok kalibutan. Ha? Wa guroy rasa sa tibok kalibutan nga wa sa Amerika nagpuyo ron. Ha? So di ka na mamahuli ang mga kinan, ang mga mahal sa kinabuhi, di ka man nagsinggit. Dahil naghuwat day nga madasunan pa, please day puli. Puli day. Ang ubang mga may airport pwede pa makalupad yung plano. Hala. Adto mo dito mo, pauli. Tumusakay aron ka pauli mo. See? Okay, dason. Third coming, kauban sa iya bride. Revelation 19:11. So, kining ikatulong pagbalik ni Jesus, kauban sa bride, ganong bride na may gitagag emphasis sa Branham. Ako nagtuo ko nga bisan ang Old Testament sense, mo ba na pakanaog sa yuta? Nga naman, kay establish na niya ang millennium. Sige. And I saw heaven open, and behold, a white horse, gahom, and he sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doeth judge and make war. Nga naman ang giklaro, magina makikaway siya. Unsa may tuyo, ana. See? Naabri ang langit. O ang nanaog, nagpungko sa kabayo. Padayon. His eyes were as a flame of fire. Iyang mata mo nagakalayo. Unsa man na, panimalos. And on his head were many crowns. O sa iyang ulo, daghang kruna. Unsa man ang kruna na? Mga, di ba literal kruna ha? Simbolik na. Kabalo ka, mga nasod, ang mga hari nila, kikrunahan. Nganong way dahan si kruna? Kay tanan kanasuran iyan ang kwaon. Siya na magdumala. So tanang kruna, ihatag na kay Jesus because He shall be called Lord of Lords and King of Kings. So muna gitawag, many crowns. Ikaduha, ang iyang kruna, mao ang iyang bride, nga iyang nadaog sa iyang ministry. Kabalo kita kruna po tayo, ni Pablo, kamo mo'y akong mga kruna sa akong ministry. Okay. And he had a name written that no man knew but himself. Padayon, 13. And he was clothed with vesture dipped in blood. Ay, grabing away na eh. Armahidon siya. And his name is called the Word of God. See? Way armas Jesus. Kauban ta niya. Kay pulong puta sa Diyos. 14. Tanaan na ata. Muna na kita na eh. And the armies which were in heaven followed him upon the white horses, clothed in fine linen, white and clean. Kabalo ka mga denomination, lain nila interpretation nini. So fine linen means, unsa ka ni? Unsa kayo sa propita? Fine linen means righteousness of the saints. Wa tatagaig white robes. Ngano taga matag white robes dinhi kalibutan na may nanamatay rap white robes. Ang eternal life siya white robes digit it here. Nining kinabuhi gitagaan na tag eternal life. Dito na lang i-proclaim kita, tagaan kita og fine linen, righteousness of the saints. 15. And out of his mouth goeth a sharp sword. Pulong niya uban sa espiritu, that with it should smite the nation. Mao nang Sikaria 14. And he will gather all nations that would fight against Jerusalem. And he shall roll them, that's millennium na, o ginas ng Panguluhan, pinagig puthaw nga ulisi, o gihang tamakan
o magatamak siya sa iyang kasuko diha uban sa Dios nga amahan. So unsa kana panimalos wa nanay sagol nga kaluoy mga kaigsunan. Next, kining 19 patidighan ng scripture atong mahatag ani nga mo support sa iya. And he had on his vesture and on his tie name arana King of Kings and Lord of Lords. Millennium na ni siya. Why? Di siya maghari sa millennium mintas di niya perdihon ang mga kanasuran. Si Solomon, wa siya maghari mintas wa perdihan ni David ang mga nasod palibot sa Israel. Okay? 17. Kaya muna siya ang pagkuhan siya. And I saw angels standing in the sun, and he crowded them, saying, to all the fowls that fly in the midst of heaven, come and gather yourself together unto the supper of the great God. Supper ni, di niya wilabot langit na niya, ang kananayan ni Yuta. Ha? Mga sapat, tanan nga nangamatay, pagaunon sa mga sapat. Kaya kabalo mo, wa na nilubnganay. Wa na nilubnganay. Lain siguro ang bagong ipanglubong sila. Ganong ilubong pa man sila. Kaya darohon sa Ginoong tibok kalibutan. Ingon Abraham, 100 feet below the ground. Ihang bungkalon para sa millennium tambok kayo. Saying to all the powers that fly in the midst of the heaven, giingnan tanang mga kalanggaman, dali, dool, o magtapo kita, o kauna ninyo ang dakong pista sa Diyos. Okay? Next. That you may eat the flesh of the kings, mga hari, flesh of the captain, mga kapitan, flesh of the mighty men, unod sa mga gamanang tao nga naman, batol ba may dun eh. Huwag maka-intra diya nga manuguling. Waka idea usaon pag-away. Waka ka eskwela parte sa gira, pero kini sila master ni sila sa gira. Oh? And the place of horses, and them that sit on them, and the place of all men, both free, bond, both small and great. Okay? Isa, Jeremiah 25:33. Kaya mo ato din ta si Sikaria 14. Okay? Mao ni ang pag-away sa Dios sa pulo kanasod sa Europa. O dili labi pulo kanasod, ang mangulo pulo, pero kabalo biya ta puro na sila may mga allied. Kawalay nasod, walay allied. Pero ang manguna gyud sila ging pulo. Di man na pwede suluhon nila kay ilang mga kauban ron nga under nila ila na hagaron. Nganong muuban kay suportado niya na France, pila may allied sa France ron. Grabe ang allied. Spain, Germany, may mga allied din sila. So, di pwede suluhon nila, ilan ang ingnon, ang ilang mga kauban. Prepare your arms for battle. 33. And the slain of the Lord, o gagipamatay sa Ginoo, shall be at that day one end of the earth, even unto the other end of heaven. Ang gipamatay sa Diyos, gikan, sa laing bahin sa kalibutan, ngadto sa laing bahin sa kalibutan. Dili ni Israel. Kay basawan ni mong gugong magog, ang nangamatay magbuyod sa yuta sa Israel. Pero kini siya, magbuyod sila sa tibok kalibutan. Nga naman, di pamatay, pinagi sa pulong sa Diyos. Di siya not be lamented, why maghilak? Kisa may manghilak, kini nga matay mantanan. Ang mga buhi, gitaguan. Human Israel, gitaguan. Ang hitin, gitaguan. Police virgin, nangamatay. So, horot sila kamatay. Paghuman, limpyuhan ang kalibutan. Kay mag-roll na siya sa millennium. Revelation 4:10, 16:20. Sige. Kabalo may sunan ang tribulation period, tapuson siya sa battle of Armageddon. Kay tribulation eh. Di siya katapos sa iyang paghimo, sama dito kay Moses. Di siya kapatapos, manawag siya ni Moses, pakiloy, Moses, punta nga. Iyang sundon si Moses, pero di siya kapatapos. Di siya kaundang, mao po niya ang tribulation. Di kapaundang Antikristo. Si Jesus mo'y mutapos. To cleanse of the earth. And every island fled away, and the mountains were not found. Makapaulit pang tao, ani misyonan, dili. Kamuhukom.
Sa ikatulong pagbalik ni Jesus, makapauli pang tao na silang lugar. Ang pautan na, kisa mo pauli, kahurot mo pagpatay ang mga dautan. Simple lang na. Ang mga hitin nga gitaguan, protected na sila, kaya sila yung mudaghan sa millennium. Revelation chapter 6:14. And heaven departed, and the scroll were rolled together, and every mountain and island were moved out of their place. Nangawa, ganun nagawa man, ibasa ganyan, kay mga balhin. Linog dili. Og linog mga balhin ang yuta, makapauli pag naitaong buhi. Lain sa Isaiah 13, makapauli pang tao. Sige, Sikaria 14. Sikaria 14. Ano na niya muna ni pagsugod, pag-establish sa Diyos sa millennium. Sikaria 14. Behold the day of the Lord. Adlaw kaya po sa Ginoo. Tanawa ang adlaw sa Ginoo. Nga ang imong mga sinakpet sa imong taliwala. 2. For I will gather all nations. Nagyapon. Kaya kung tigumon tanang kanasuran, mo ni siya ang pulo kasungay. Nga mo'y magdominar, mo'y gamiton sa Antichrist. Kontrolahon niya military, kontrolahon ang negosyo, kontrolahon ang kwarta, kontrolahon ang ekonomiya. Tanan, kontrolado nila. Kadaghan silang mga allied ng mga nasod. Allied gani, kauban, naa sa likod, nagpaluyo. To battle, and the city shall be taken, perdi ang Jerusalem. Ingon ni Sos niya itong adlaw, ginang ko pabubuo ng adlaw, Mateo 24:22, walay unod maluwas. Ingon mo unsa nga unod? Mga Israelites nga gipili, Mateo 24:31. Kinsa nga unod? Mga Israelites. Kay katapusan dilon sa Ginoo ini nga mga gipili ang 144,000. And he shall send his angel with great sound of trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Kinsa kana? 144,000 nga nakatag sa tibok kalibutan. Ngano man na? So, we don't, wata no tudlo nga 144,000 mamatay. Mupauli sila sa Israel, kay pag-abot dito, naghulat sila sa Misaya. Ingon itong propeta. There they shall meet their Joseph, kay Benjamin sila. See? So, padayon, balik ta dito. Sikaria 14. Sige. And the residue of the people shall not be cut off. May mabilin dyan. Nga naman, woman Israel, gitaguan siya. 3. Then shall the Lord go forth and fight against those nations, as when he fought in the day of battle. Makikaaway kita Ginoo. Uban na ta na migsunan. Umot, usahan pagsulti si Ginoo, wipe out sila, kaya yaran nang isulti. Kapanaog pa lang si Jesus na, gaarsa silang kamot, ay ilang armas. Ang pulong sa Diyos, guru, ginahatag na. Naot-ot na tingali sila. And his feet, human, maperdi ang mga kaway. And his feet shall stand in that day upon Mount of Olives. Muna na ikatulong balik niya, migsunan. Acts 1:7-8-9. Ingon ang angel, hoy mga Galileanon, ganun nagtangla mo. Ang Jesus nga kikuha kaniyo, mubalik sa maong pagi. O niya, nakita ni Jesus misaka, o gisugat, kitabunan sa mga panganod, gisugat sa panganod. Bisa ka nang ingon gisugat sa panganod, di ba na literal nga panganod, so may kalibutanan ng panganod musugat. Another subject na. Another subject na. So ingon, og na mauli sila usa ka Sabat gikan sa Olibo. So Jesus misaka sa Mount of Olives, ingon ang angel, manaog siya sa maong pagi, manaog siya diri Mount of Olives gyapon. Okay? Ara. Padayon. Sige. 8. Acts 1:8. 9, 10. Ato makita na. Sige pa, 10. Sige pa. 12. Ara! Then return they unto Jerusalem from Mount called Olivet. Then sila hingkuan. Then sila, Mount Olive. So, eksaktong gingon si angel. Si Sikaria 14, nanaog siya, Mount of Olives, yapon. Humanya maperdi ang mga kaway, nanaog siya, Mount of Olives. May linog, wala. Padayon to.
Sekaria 14. Sekaria 14. Tre. Dito sa porta ganyan sa porta. And you shall play to the valley of the mountain, for the valley of the mountain shall wreck unto asal. Ha? 4 na, daan na siya. 4. And his feet shall stand in that day, kana manaog na siya, upon Mount of Olives, which is before Jerusalem. Amo to yung nagilaktan. Gikan sa Olive, balik sila sa Jerusalem, on the east. And the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof. May linog, wala. Mabahin siya. Upat kabahin siya. One toward the east, one toward the west. And there shall be a very great valley. Mahimong patag ang sa tunga-tunga. And half of the mountain shall remove toward the north, and half toward the south. Maupat kabahin ang bukid. May linog, wala. May linog. Nga naman na, renovation sa earth. Nga naman na, because we believe nga ang headquarter sa atong Ginis Kristo is in Jerusalem. Kanang dako kayong walog, imagine bala? Pila tingali ka kilometrahe na, mahimong tapan. So diha mahimo, diha mugwa, anha diha ang iyang gitawag og headquarter during sa iyang reign sa millennium. So, may linog. Di ba? Renovated na ang tibuok kalibutan. So, sige ng propeta. This is, okay? Now, renovate the earth, raise to life those who died during tribulation. Kinsa ka na? Revelation chapter 20 verse 4. Nawa mo pamarka? And I saw thrones, and they sat upon the judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded. Nakita kong mga kalag na gipangputlan, nga nagpahimatod ta Hesus. Atong propeta na ingon, Paul is virgin. Watay propeta, ignorante kita na. For the word of God, mga diyong nangamatay. Wa po mo pamarka sa sapat. Which had not worshipped the best, usa, neither his image, duha, had received the mark upon her forehead, tulo, and on their hands, upat. Maoy gihimo aning mga tawhana. Na sila gitindugan, busa maayo ang Ginoo, gitagaan sila og balik nga maayong butang. Unsa man kana, gipamanhaw sila gikan sa patay. Miyon kang bride na, og bride ka kaagi di kag tribulation. Kaagi di kag tribulation man na. Markahanay man na. O, diha na. Atag, hisamot naging kaatag ning ato ang panindugan gihatag sa Ginoo ato. Nga di ta moagi og tribulation. Kay tribulation na. And they live. Gibanhaw wala. Kay gibanhaw may linog wala. May linog. Usa, Sekaria 14. Nanaog na siya. And reign with Christ 1,000 years. See? Dason, huban. Labi ang kalibutan na namigsunan. Ha? Pagwao ng babae, nga Israel, nga gitaguan. Pagwao ng Hiten. Gibanhaw na ang mga Hudiyo nga mitindog. During tribulation, gibanhaw ang mga police virgin. During tribulation, ang 144,000 hingsugat kay Hesus pagkanaog niya, Revelation 14. Revelation 14. Pati na quotation na ba naman na? They shall be there, waiting for their Messiah. Revelation 14. And I look, and lo, a lamb stood on Mount Zion. And with him, 144,000 having his father's name written in their foreheads. Usa ka na, they have the revelation of who Jesus Christ is. So, naa sila sa Mount Zion pagkaraog ni Jesus. Namatay wala. Di kagit kabasa sa scripture nga 144,000 gibanhaw. Nya napagi nagtudlo magluwas gibanhaw girapture pag yun. Iko di masa nanguha na. Wa maji ko kabasa bisug saong yun. Perti nung daghana ingon Abraham, mamauli sila unya maghulat sila silang Misaya. Ha? Mamauli sila maghuwat sila silang Misaya. So 144,000 na police virgin na
Mga Hudiyo nga gipamatay na woman Israel na mangguwa kay sila mudaghan. Sila ang 12 tribes nga harian ni David. Old Testament saints na pila 7 ka klase na di raw. 7 na sa kaklase oh. What's God's number 7? Imo na isipon 7 na. Oh. Kanang woman Israel mao na siya ang sa Ezekiel 48 nga gipartida 12 ka tribo. See? So sa last phase sa resurrection, kabalo ka there's only two resurrection magsunan. Ang first resurrection may tulo ka naong. First resurrection, Old Testament sense. May linog, may linog, may gibanhaw. Second resurrection, 1 Thessalonians 4:13, may gibanhaw, may linog. Third resurrection, Revelation chapter 20, fullest virgin, may linog yapon. Pero lain na siya, kay i-renovate na ang tibok kalibutan na ready for the millennial reign of our Lord Jesus Christ. Earthquake, akong gibasa ganiha. This is the last phase of the first resurrection. Ang fullest virgin o katong nangamatay ng mga Hudiyo, sila'y nagkumponer sa ikatulong pagkabanhaw, sa gitawag unang naong sa pagkabanhaw. Unsa man ikaduhang naong? White throne judgment. Kaduha ra gid na resurrection. First resurrection may tulo ka hutong. Kay may tulo ka coming. May tulo ka coming. So last resurrection, second resurrection, white throne judgment. Okay? Then the millennium, the whole earth will be renovated into like Eden again for 1,000 years reign of the Lord. Ang millennium, di pa na Eden, may na. Di pa na Eden. Kaya originally, ang Eden dito, o wala lang makasala si Adan, walay kamatayon. Sa millennium, after millennium, may kamatayon pa. Ikaw na propita, millennium is not Eden. Ang bagong langit o bagyuta mo na siya, real Eden gid siya. Like Eden lang ang millennium. Ikaw na to propita. It was a city of earthquake, Laodicea. Such earthquake as finally destroyed it. 7 church age ni Laodicea. This age, atong panahon, will end in God shaking the whole world that has gone up to make love with the old harlot. Roman Catholic. Not only will the world system crumble, sa una magwalis Bernoulli, malamian yung kumamati, ani mo, emphasize, mangurog imong unod, basta emphasize sa ni Bernoulli ni. But the very earth will be shaken and renovated for the millennial reign of Christ. Katahom. See? May linog wala. Pagyapoy linog, yapo. Di gid mahimo oy linog. This is the last earthquake that would end human civilization. Mori katapusang linog, tapuson ang sistema sa tao. Revelation chapter 16, 17 to 20. This is the last earthquake that would end human civilization, then will usher God's civilization. Tapuson ang sibilisasyon sa tao para i-plastar, i-establish ang sibilisasyon nga iya sa Diyos. And there were voices, and thunders, and lightnings, and there was great earthquake, such as was not since men were upon the earth. Ganaman, tibok kalibutan nga linog, renovate na tibok kalibutan, ang mga pulo, mga wala, ang mga bukid, mga balhin, total renovation. So mighty an earthquake and so great. Next. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nations fell. Why nabilin? And great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of his wrath. See? So, lain siya sa Isaiah 13, kaysa Isaiah 13, makapuli pang tao. Pero diri, so great, gawa pagilinog nga natabuan na sa nagigad nga kapanahunan. What is it? To cleanse of the earth, to finish human civilization, to totally change the whole
system of the earth. See? Okay. Matthew 24:22, and except those days should be shortened, there should be no place saved. But for the elect sake, those days should be shortened. Namo na mensionan nga itong butang diya, ang Armageddon 30 days na yun, ang renovation of the earth, dala na ang pagbubo sa Diyos iyahang kasuko, 45 days na yun. Ang gira nagligad, pila, tinuig-tuig, pwede pa to, karon di nagit pwede. Kay pasagdan sa Dios kaning mga nuclear bomb ron, manlupok, walay unod, maluwas ani. Pero tungod sa Israel, pamubuon sa Dios ang kalibutan. Grabe ang Dios basta musaad ihaging tumanon. See? Oh. Kinsa nang elected? The elected will come out. What is it? And the tribulation period, God called His elected, and that is the Jews during the time the elected. The Bible speaks of it. There will be millions in Palestine, but only 144,000 are to be taken out. See? So, dato makita bigsuna, no? So, muna akong subject. May tulo ka pagabanhaw, may tulo kalinog. O kanang tulo, wa gitay labot diha mga gigsunan. Mutuo mo na? See? Before malusdak ang Los Angeles, mutuo mo makita mo na migsunan? Ha? Singmingin mo, nabilin di ay. Makitaan ta na. Kitaan ta na. Si Branham sang gidasil ito, nakita niya ang lawas wa. Kita niya ang lawas. Kadapon makitaan ta na. Abi niyo mo ang langit kana pating layo agad, Ingo Branham. Ha? One of these days you shall know that you are just around here. Sa rapture niya rapit adre, only in another dimension. Di kanya itong lawas di ni sa kaya. Yara ta di palibot only in another dimension. Di kaya ato ang lawas nga tao ni Papa ni Mama nga makakita niya na. It takes nga i-change ka o kinabuhi para niya anang 7th dimension. Niata sa dimension sa tao. So dapat tagaan taglawas ni nga dimension. Magtanaw ta ako sa una mingon sila, may TV ka, kaya gusto di ka maglantaw kung nanduha ka propita magwali na, may punto na. Bisa magwali ang propita, ibili, makakita ta. Walay butang nga itago sa Ginoo na to. May prop na tayo. Si Barbara nakita niya. Kita niya ang lawas, naglihok, naasermida, naghiga. Yang usaman to, yung sudlan, kay 7 dimension man, 6 dimension man to. Wa pa may sakasaka dito sa dimension ni Jesus. Hingangyo man siya. Mutanaw ko ni Jesus, ingon ng mga, mga Pentecostal bride, wa pa'y labot ato ang 8 the bride. Mga Pentecostal bride, isa, Jesus, taas pa kayo? Di pa pwede. Tuwa pa siya taas. See? So, I believe in sunan nga, I have given the answer for 3 resurrection, 3 earthquake. Ano katahom lang, kaya wag itay labot anak mga kiigsunan. Unsa man kana, just an information aron kita mudugang ang atong kalipay. Para sure bulgid ang atong kaluwasan mga kiigsunan. Manindog kita atong pasalamatan ni Ginoo. Lord, salamat amahan, nining hapuna, mga butang kining umalabot, apan salamat, imong mga anak magakalipay kay imong gitug-anan sa abansi Ginoo. Dili na kami mahimong ignorante, ug dili na kami hulgaon sa kaaway, Lord. Kay tinuray na gid siguro ang among kaluwasan. Kay ikaw Dios nga nagpain sa imong mga katawhan, ingon Ginoo, wala mo kami itagana sa kapangot, kundi mo kami gitagan anong kaluwasan. Salamat din nga saad, kabay pa Lord kami magbatinuanon, kung kami luwas magkinabuhing luwas Ginoo. Lord, salamat amahan, salamat. In the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, amo kinigibalik kanimo. Amen ug amen. May hapon may igsunan. Salamat. Thank you, Lord Jesus. So, praise the Lord. Medyo review lang ta sa aton mga live stream siguro kay medyo paspas ang presentation ni Brother Fred. So, sa ato nga may chance nga maka live stream, maka review ta sa atong
kuan kay naghulat ko sa two witnesses kay mabanhaw mapod. Ingon Brother Fred, kada may banhaw, may linog. So, wala na mensionar ang two prophets kay banhawon man pod ang two prophets. So, yeah, three resurrections naman og three perting pagkalinog kuyawa. Imagine kung may apat na nabilin, pila kalinog ang ato. Although nga te, gingon to ni Brother Fred, ang global earthquake ato naman sa Revelation chapter 16. No? Ang linog to sa Amerika, economically apektado ang Pilipinas eh. May mga Pilipino tuwa sa Los Angeles, manghilak ang mga parente diri sa Pilipinas. So economically affected ta. Pero ingon nga ang devastation nga himuon sa linog. I think dili gid apektado ang Pilipinas. Pero katong Revelation 16 para nga i-usher ng millennium, kuyaw na to kay tibuok na tong kalibutan. Ya pagkahuman ato mangguwa ang mga gimpang reserve sa Ginoo para sa millennium. Ang mga hiten sa Gentile, ang mga gin-reserve nga mga Israel, 144,000 magguwa sila for the millennium. Alami no, ang balita sa kalibutan, usahay ang balita, piki pa. Kini gi-forecast na nga daan ang mga magkalatabo human nga kwaon ang bride mga kaigsunan. Usahay di na mag-interest sa uban mayon awa naman di ay tadiha. Huwa naman di tadiha pero di ta malipay mga kaigsunan. Ingon sa Biblia nga ipadala sa Ginoo sa Dios ang iyang manghuhupay. Nga iya kitang tudluan sa mga butang atong nabatian o igatutug-an niya ang mga butang sa palabuton. Para sa ano sa amna? Para na ito na maigsunan. No? Pero basta perting lisura, no? Perting daghana. Pila to kalinog ang na-mentionan ni Brother Fred. Praise God. So, asarang na ito makahimo na ito maigsunan, maghimay sa Ginoo, o makadugang pagyod sa pagseryoso sa ito pangalagad. Sige lang, handuol naman ang panahon makigsunan. Hallelujah. So, may naprepara na diya ang bahanon. I think it's time to close the service. Sa di pa kita mag-offer of prayer, nangyo tayo sa ka-brother pag-pray to close our service sa ning hapon. So, the day of redemption is near. Bawa na ito ni makauturan. Hallelujah. Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days number, in horrors encumbered, eternity's sun will unfold. Oh yes.
False prophets are lying. False prophets are lying. Certainly are denying that Jesus, the Christ is our God. Lord, this generation spreads God's revelation. Will walk with the apostles. Spirit. Hallelujah. Look up, your redemption is near. Praise the Lord. Siguro sa Suntang Domingo, mga ka-meeting pa ta, no? Before mo abot ang 24 Domingo, mapuna. So regarding sa atong communion service o Thanksgiving mo, tapos nito iga, makahayo mo kita sa pagtigom before may panahon nga moabot ang another year. So, karon 10 ta karon ba, no? So, may tulo. Okay. So, may naman tayo communion service. Diba, Brother Cristiano? Tayo communion service. So, ang uban, may naka-idea na ko, nakabati na ko nga